channel na Buhay Pinoy sa Abroad. So sa video na to ngayon, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pagkakaiba natin bilang mga Pilipino at ang mga nakakasalamuha natin sa araw-araw dito sa Amerika. So focus ito ngayon sa Amerika, pero para sa mga kababayan nating OFW o mga Filipino immigrants na sa ibang bansa, maaaring makapulutan nyo rin ito ng aral at maaaring magamit nyo yung mga lessons na yon para mas lalong mas mapabuti o mapadali ang adjustment nyo sa bagong lugar na tinatawag nating bagong tahanan. Alright, so ngayon meron tayong 19 cultural differences between Filipinos and Americans. So ano ang pagkakaiba natin sa kanila? Maraming pagkakaiba. hindi ko minimin na magkaiba tayo ng kulay o magkaiba tayo ng preferences sa buhay or anything. Pero ito kasi, karamihan ito cultural. Alright, so ang number one ay family. Filipinos place a high value on family. Hindi rin naman natin sinasabi na ang mga Amerikano ay hindi nagpapahalaga sa kanilang pamilya. Pero, ang mga Amerikano kasi, they tend to be more individualistic. So, they would rather think of themselves first before thinking of their families in general or as a whole. Ang mga ano niyan, ang mga patunay niyan ay yung kagustuhan ng isang Pilipino, for example, na mapabuti ang kanyang buhay para mas lalo siyang makatulong o makapag-serve sa kanyang pamilya. Dahil sinasabi nating mga Pilipino na utang na loob natin ang kung ano mang meron tayo sa ating pamilya. Maaaring mag-disagree kayo, pero majority sa mga Pilipino ganito ang pananaw. Kaya ano man ang ating ginagawa, laging ang end goal nito yung kabutihan o benefits na mapupunta sa pamilya. Filipinos in the United States often live closer to their extended families and support each other financially and emotionally. Americans, on the other hand, they move away from their families after they reach adulthood, and they more likely to put their own needs first before thinking of other family members. Kagaya ng nasabi ko na tayo extended ang family relationships natin. Dito sa Amerika, makakakita ka ng mga Filipino families na malalaki ang bahay. May purpose kasi yan. Ang gusto nila, lagi silang magkakasama-sama. For example, ang isang pamilya ay may 5 anak. They're always looking forward to the time na magkakasama pa rin sila. Kaya bibili na lang sila ng malaking bahay. For example, isang 7-bedroom na bahay. Para yung 5 anak may kanya-kanyang kwarto. Plus yung master's bedroom para sa mag-asawa. At meron pa silang natitirang isang guest bedroom. So, yung ganong rational. Kung para sa iba, sasabihin nila, ang yabang-yabang naman ng pamilyang ito. Ang laki-laki ng kinuhang bahay, kaya ba nilang bayaran yan? Pero maaaring meron silang pinaghuhugutan ng dahilan. Okay, ang number 2 is religion. Filipinos are predominantly Catholic, while Americans are more religiously diverse. Sa Pilipinas, ang mga Pilipino in particular, closer tayo pagdating sa worship, pagdating sa pananampalataya natin. Ang mga Amerikano, they tend to be diverse in their beliefs. So, hindi mo sila madidiktahan kung ano ang gusto nilang sambahin. Maraming mga Amerikano ngayon na self-declared na
atheists. May mga self-declared na ang sinasamba nila ay yung kabila, yung hindi natin gusto, yung lagi nating ipinagdarasal na sana ay lubayan tayo. Ano pa? They are inclined to also joining New World religions, yung mga makabagong simbahan na nagsusulputan na iba-iba ang paniniwala. Alam niyo ba na dito sa Amerika, maraming simbahan na run by families? So, ano ang gusto sabihin dito? May mga pamilya na may sarili silang simbahan. Ang padre de pamilya nila ang pastor. At yung mga ibang kalalakihan ay mga pastor din. So, pero sa atin, medyo shocking yan, di ba? So, ang simbahan natin, isang malaking edifisyo talaga yan na matagal na panahon na pundar. Pero dito, sa katabi ng isang Filipino grocery store, may isang simbahan. So, possible yan. Very commonplace yan dito sa Amerika. Ang pangatlo ay politeness. Ayun, ang mga Filipinos are known for their politeness and hospitality. Masyado tayong magalang, masyado tayong mapagpakumbaba. Kagaya ng, for example, ang mga Pilipino, sa ating mga Pilipino, kahit sa ang grupo kabilang, makikita mo pa rin yung gamayan, for example, sa parties, nag-chip in, nagpa-potluck, magandang practice yun. Pagkatapos ng party, meron pang pasyaron. Meron pang may mga naka-ready na plastic bags o kaya ziplocs o kaya kung ano pang mga containers dyan para sa mga iti-take home. Ayun. So, mahilig tayo sa mga honorifics. Mahilig tayo gumamit ng mga sir, ma'am, mister, yung mga ganon. Very, very concerned tayo pagdating sa kung paano appropriately and properly address ang isang tao depende sa kanyang natapos. For example, ang isang lawyer ay kailangan tawaging attorney. Dito sa Amerika, meron kang kaibigan na hindi mo nga alam na lawyer pala. Pero hindi sila concerned kasi na tawaging attorney. So, yun, ano pa? May mga classroom teachers na mga nagtapos na ng doctoral degrees nila. And yet, they're not really concerned about being called doctor. So, hindi yan masyadong uso dito. So, kung meron ka mang maririnig na ganyan, maaaring patungkol yan doon sa mataas ang rank sa organisasyon. O kaya mga Pilipino yan na tinatawag nila ang ibang mga Pilipino ng doctor because they are now conferred with a degree of PhD or EDD or doctoral education. Mga ganun ba? Sir and ma'am. Sa atin, ang sir and ma'am is an honorific na kahit presidente ng Pilipinas, kahit pa ang Chief Justice ng Supreme Court ay pwede mong tawaging sir or ma'am, depende sa kanyang gender. Pero dito sa Amerika, ang sir and ma'am is a very casual form of expression. Kung minsan, isa siyang parang nakasanayan na, parang colloquial expression. So, lalong-lalo na sa mga residents ng southern states, ng North Carolina, South Carolina, yung mga ganun, Georgia. Pag narinig mo sila na gumamit ng ma'am or sir, it doesn't necessarily invite respect
for the title of that person. So, pag nakarinig ka ng nagsabi ng yes ma'am or yes sir, yung yes ma'am or yes sir na yon, maaaring ang pinapatungkulan nun ay isang crew sa Popeyes o crew sa McDonald's o isang bagger sa Walmart. Yung mga ganon. So, hindi angkop yung honorifics na yun among Americans pagdating sa pagbigay galang nila sa ibang tao. Pero sa ating mga Pilipino, pag ginamit mo yung sir or ma'am, and in my observation, hindi lang pala ito sa mga Pilipino. May mga iba rin na Asians, for example, Indians, maano rin sila, very concerned din sila sa paggamit nitong honorifics na to. Binibigyang galang nila ang isang tao kapag the moment tinawag ka nilang sir or ma'am. Another one, number 4, touching. Filipinos are more comfortable with physical contact than Americans. Although ang mga Amerikano rin, may mga ano rin sila, show of affection din nila. Sila sa kanilang very, very close friends or family members. They also hug them, nagbibeso-beso rin sila, nagkikip rin sila. Pero, hindi kagaya sa atin na nagkita lang kayo 5 minutes ago, may mga patapik-tapik na kayo. Diba? May mga pasampal-sampal na kayo sa... yung mga ganun ba? Na, sabi nila, balahuraan na. Kasi nakapag-establish na ng friendship ang mga Pilipino. Pero dito, masyadong concerned ang mga Amerikano sa kanilang private space, especially when dealing with persons na hindi naman nila masyadong close. Another one is taboo topics. Ano ang taboo topics? Yung mga tipong hindi naman sinasabi ng batas na bawal, pero nakasanayan na natin na parang bawal yan o mahirap pag-usapan yan sa harap ng ibang tao o sa harap ng malaking ng public place o crowded area. There are some topics that are considered taboo in Filipino culture. For example, yung pag-discuss ng finances. May mga Pilipino na na-offend kapag tinanong mo sila kung ano ang trabaho nila. Pag tinanong mo sila, what do you do for a living? O kaya pag relihiyon, kapag tinanong mo sila tungkol sa relihiyon nila, lalo na kapag yung wording mo ay hindi na nila nagugustuhan, na para bang judgmental ka na habang nagtatanong ka. O kaya politics, ang political leaning ng mga Pilipino, may mga Pilipino na hindi komportable na nagtatanong ka tungkol sa kanilang political affiliation. Americans, on the other hand, may be more they're more open to discussing these topics. Number 6, humor. Filipino humor is often indirect and self-deprecating. Mahilig tayo sa memes. Mahilig tayo sa mga hugot. O yan. Kaya, usang-uso ang hugot niya sa Pilipinas sa time ng recording na ito dahil parang swak na swak sa panlasa ng mga Pilipino. Pero ang mga Amerikano, they are more direct. They are more frank. They are frank, blunt, and direct. So, ang kanilang humor, may patama talaga yan. Pag tinamaan ka, masakit talaga yan. Number 7, timekeeping. So, ang mga Pilipino, they're often more relaxed about timekeeping than Americans. They may be late for appointments, for meetings, pero kahit pa paano, hindi sila masyadong nagkakaroon ng feeling na kailangan kong mag-sorry, kailangan kong mag-apologize. Pero ang mga Amerikano, on the other hand, are generally more punctual.
more time conscious, and may be annoyed if someone is late for an appointment. And at the same time, sinabi mo na kung ikaw ang facilitator ng meeting, sinabi mo na ang meeting ay from 3 to 4, 4:15 na, hindi pa tapos ang meeting mo, galit na sila dyan. Yun. So, hindi sila masyadong komportable pagdating sa timekeeping. Pero tayong mga Pilipino, sabi nga niya, pamorningan. Okay? Number 8, gift giving. Yun, ang mga Pilipino, they often give gifts to show their appreciation or gratitude. Ang mga regalo natin mga Pilipino, kung minsan maliit lang, depende sa kung anong kaya na budget mo. But they are always given with sincere thought and care. Pero ang mga Amerikano, hindi sila masyadong concerned sa gift giving. Hindi sila mapapel pagdating sa, for example, tayong mga Pilipino, ay, dahil nagustuhan ko ang serbisyo mo, o dahil gusto love na love ko ang administrator ko, makakatanggap yan ng a little something na galing sa akin pagdating ng panahon. Sila hindi sila concerned at hindi nila ginagamit ang gift giving para i-please ang ibang tao. Another one is eye contact. Filipinos often make direct eye contact, especially when they're speaking to someone. Ito kasi, para sa ating mga Pilipino, sign of respect ito. Isang paraan para ipakita mo na may pagpapahalaga ka, mataas ang respeto mo sa kausap mo. Americans, on the other hand, may avoid eye contact when they are speaking to someone, especially if they do not know them well. So, for example, during interview time, Americans are always encouraged to put emphasis on eye contact kasi importante. But then, dahil hindi nga sila komportable, makikita mo yun. And everywhere you go, makikita mo na yung mga tao nakaiwas-iwas sa'yo. Para bang pag nagkita kayo sa mata, sabi nga niya, pag nagkaroon kayo ng close eye contact, hindi naman kayo magkakakilala, ay mukhang iisipin nila na either pinagtitripan mo sila o in-stalk mo sila or anything. Baka mamaya tanungin ka nila, anong problema mo? Okay? Another one is silence. Filipinos may be comfortable with silence in social setting. Kapag bago tayo, or sabi nga yan, naninibago, we tend to be silent. They may not feel the need to fill every silence with conversation. Isang tanong, isang sagot. Americans, on the other hand, may be more uncomfortable with silence and may try to fill it with conversation. So, maaaring i-break nila yung kanilang conversation, yung silence with as they initiate conversation. On the other hand, ngayong sa time ng recording na ito, dahil very accessible na ang mobile phones, hindi na karamihang mga Amerikano, hindi na nila i-break yung silence by initiating conversation. They would rather use their phone to talk to someone else. Marami na akong nakitang mga nagsasalita, naka-loudspeaker, or nagsasalita na parang baliw, kasi akala mo walang kausap, pero sa totoo lang meron palang kausap. Naka-plug lang ang headphones nila. Ayun. Another one is status. Filipinos are more conscious of status than Americans. They may be more likely to defer to people of high status, such as elders or authority figures. Kahit ako, to be honest with you, mga kababayan, may certain degree of distance ako sa mga itinuturing kong administrators. Hindi ako yung klase ng Pilipino na mag-establish na over familiarity over time. Kahit ilang taon na kami magkasama,
kung ang taong kausap ko ay administrator, ilag pa rin ako sa kanya. Nag-create pa rin ako sa kanya ng distansya. I don't know. Hindi ko kayang i-explain yun sa inyo right away, pero mukhang may pagka-Pilipino na ako sa ganyang trait. Okay, so, dahil ang isang, ang isang dahilan ay respeto. Nagpapakita yan pinapakita natin sa kanila na meron tayong respeto at hindi sila pwedeng ituring lang na basta-basta na para bang friend na natin sila just because they smile with us, they talk to us on a friendly manner. Americans, on the other hand, may be more egalitarian and less concerned with status. Sila yung tipong kahit boss nila, tatawagin nila by their first name or by their last name. Sa sa school system, kapag masyado ng familiar ang mga tao, ang tawag na nila sa isa't isa ay last name na lang. Wala nang mga Miss, Mr., Mrs., wala nang ganyan. Mga last name na lang. Hey, Williams, how are you doing? Mga ganun. Number 12, decision making. Filipinos may be more collaborative in terms of making decisions. They may take the time to get input from everyone involved before making a decision. Americans, on the other hand, may be more decisive and make decisions without consulting others. So, kapag sa tingin nila ay it's a race against time. Nagmamadali, may deadline. Ay, gagawa na sila at gagawa ng desisyon. Wala na silang hihintayin dun. Wala silang pakialam sa iba. At i-justify nila yung absence ng iba na ginawa na nila ang desisyon para sa kanila. Pero sa ating mga Pilipino, there is always this high degree of respect for others na kailangan nating marinig yung kanilang sentimiento. Diba? Another one is conflict resolution. Yun, conflict resolution. Filipinos may prefer to resolve conflict indirectly. They may avoid confrontation and try to smooth things over. So, kaya paulit-ulit kong sinasabi sa mga nakaraang episodes na ang mga Pilipino, very euphemistic. Mahilig tayo sa tinatawag na white lies. Mahilig tayong maghanap ng paraan para para hindi makasakit ng damdamin ng ibang tao. Americans, on the other hand, may be more direct in their approach to conflict resolution. Kung kinakailangan sigawan kanila, sisigawan kanila. But in a span of 5 minutes, tapos na, kung na-resolve na ang issue, magkaibigan na ulit kayo. Yan ang isang bagay siguro na mahirap natin gawin mga Pilipino. Para bang nagano kasi tayo, nagtatanim kasi tayo ng sama ng loob. Ikaw kunyari nagpretend kang mabuti pero sa totoo lang pangit ang ugali mo. Yung mga ganun ba. Another one is negotiation. Ayun. Filipinos may be more willing to compromise in negotiation. Sila yung tipong, I'm sorry, you were not accepted. You were not considered for the position. A Filipino may feel sad. Maaring malungkot siya, pero at the end of it all, sabihin niya, ay, sige na lang, hanap na lang ako ng iba. Diba? Sabi nga niya sa sa traditional nating kantang Bahay Kubo. I'm sorry, Liron Sinta. Diyos kapalaran, humanap ng iba. Ayun. So, embodied pa rin yan ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Okay? They may be more focused on achieving a mutually agreeable outcome than on winning. Mas mabuti na yung happy together o win-win ang sitwasyon. Pero ang mga Amerikano, hindi nila gagawin nga. They may be more competitive in negotiations and they may be more focused on winning. So, may mga Amerikano na lahat gagawin nila. Mapunta lang sa kanila ang isang bagay na gustong-gusto talaga nila. Kunyari, position. Kunyari, mga bagay-bagay na kailangan na
sa tingin nila ay kailangan nilang mapanalinan. Number 15, ceremonial occasions. Ayun, mga Pilipino naman, they place a high value on ceremonial occasions, such as weddings, baptism, funerals. They may spend a lot of time and money planning these events and may invite a large number of guests. Americans, on the other hand, may be less concerned with ceremonial occasions and may celebrate them in a low-key way. For example, funeral. Nagkaroon ako ng meron akong dati na para-professional. Magkasama kami ng 2 taon sa loob ng classroom. Nung namatay siya, sabi ng isang kaibigan kong pumunta, ang konti lang nang umattend ng kanyang funeral. Parang hindi pa magsasampo. Can you imagine that? Pero sa atin, ang funeral rites, halos buong bayan ang nakikiramay. Ayun. Sa libing yan. Okay? So, in similar events, ganyan din tayong mga Pilipino. Wedding, for example, it's like a wedding of the century. Well-planned yan. Maraming bisitang imbitado. Lahat ng kapamilya imbitado. Pero sa mga Amerikano, talaga, kinasal ka na ng Biyernes. Ayun. So, hindi nga nag-invite. Number 16, food. Filipino food is often spicy and flavorful. It's often made with fresh ingredients and may include meat, seafood, and vegetables. American food is more diverse and may include a variety of cuisines from different cultures. So, ano na sila? Fusion. Kumbaga sa sasakyan, ano na sila? Ano tawag dito? Kalahating electric, kalahating bigas. Ayun. Pero tayong mga Pilipino, binabalik-balikan pa rin natin traditional na spicy and flavorful, yung mga fresh homemade goodies natin, and so on. So dito sa Amerika, lahat ng pagkain namin, pagkain Pilipino ay imported. For example, ang laing, ang gabi. So ang gabi leaves dito ay tuyo. At kailangan panggayat-gayatin bago mo lutuin. Ang coconut milk, ang gataan ng niyog ay nasa lata. Ayun. So nung umalis ako ng Pilipinas, kailangan pa namin tumakbo sa wet market para magpakayod ng niyog. Pero ngayon, mukhang nag-a-adapt na rin tayo sa modern times na padila-dilata na tayo ng niyog. Pero wag nating tatanda ang mga kababayan na ang niyog ay very staple din na produkto sa Pilipinas. May niyog tayo sa Pilipinas kahit saan ka pumunta. Another one is clothing. So clothing, Filipino clothing is often colorful and casual. It may include traditional Filipino garments such as the Barong Tagalog for men and the terno for women. Ngayon ginagawa ng fusion yung tinatawag na Filipiniana. So ang mga Filipiniana ngayon, maaaring combination of terno na and Barong Tagalog. Depende. Depende sa kung paano mo titingnan ang fusion ng Filipiniana ngayon. American clothing, however, is more diverse and may include a variety of styles from different cultures. So, for example, ang isang African-American na may roots sa Ghana, for example, o sa Kenya, makikita mo sa kanila yung mga style na, yung mga traditionally African style, especially kapag nag-attend sila ng mga formal occasions. O kaya nasa mga Sunday, nag-attend sila ng Sunday church services nila.
So, makikita mo yan sa kanila. Finally, number 19, arts and culture. Ayun, ang arts and culture natin, medyo wonderful. Filipino arts and culture are rich and diverse. They include traditional Filipino music, dance, and theater. American arts and culture are also rich and diverse, but they always have a clinging. They always have connections with certain genre or era. For example, ang southern music and dance, nakikita mo na naka-anchor talaga yan dun sa mga traditional na artists nila na nagpauso ng mga genre na ang R&B, ang hip-hop, ang jazz, and yung kung ano-ano pa. Yun. So, ito po yung mga kaibahan, ang mga cultural differences between Filipinos and Americans. Ano ang key takeaway natin sa episode na ito? Na despite the differences in our cultural beliefs and our cultural roots, kailangan nating maging proud. Kapag nasa ibang bansa ka na, kailangan mong maging proud ng pagiging Pilipino mo. Dahil hindi naman yan ipinagbabawal. And besides, many people from around the world are also fascinated by our cultural attributes as Filipinos. Kami sa sa community namin, my God, ang mga Amerikano, obsessed sila sa pansit. Pansit bihon, pansit, pure na pansit. Lumpiang, mga lumpia, any form of lumpia, mahilig din sila dyan. Mahilig sila sa puto. Ayun, kaya, mahilig din sila sa leche flan. Lalo kung libre. Pero, overall, gustong-gusto na rin nila ang taste ng mga ito. Because they're adapting. They are very welcoming to new ways of living, new food, new tastes, and all that. Dito sa Amerika, hindi lang mga Filipino traditions ang nag-emerge. For example, sa Amerika, marami ng mga Chinese buffet. Yun. Mahilig na mga Amerikano kumain ng mga pagkaing Chinese. Mga orange chicken, mga ganun, at kung ano-ano pang tawag sa kanilang fried rice at noodles of every kind. So, gustong-gusto na rin nila yan. So, basically, yan po ang 19 cultural differences between Filipinos and Americans. Maging proud sana tayo ng mga Pilipino na kahit nag-decide ka na mag-adapt sa bagong kultura mo, sa bagong society kinabibilangan mo, buhayin pa rin natin ang pagiging Pilipino. Maraming salamat po. Sana subaybayan niyo pa rin ang mga susunod nating episodes at gamitin niyo ang comment section para kung meron kayong gustong idagdag, kung meron kayong disagreements o meron kayong sa tingin niyo ay nakalimutan kong sabihin, pakigamit na lang po ang comment section para mas lalong tumibay at lalong mapayaman natin yung ating conversation tungkol sa pagiging Pilipino natin. Kasi naiiba talaga ang buhay Pinoy sa abroad. Maraming salamat po.